welcome back po sa ating channel. Meron lang akong isi-share dito at may na-receive tayong mga inquiry. Pero unahin ko po muna ito, no? Ito po ay inquiry about sa incubator. Para po sa itlog ng manok, incubator. Bali, dalawang incubator po ito. At ang kanyang wattage ay 200 each. 200 each. Ipapakita ko po dito kung paano ko po gagawin yung computation. Kompleto na po yan. Kasama na dyan yung panel, battery, at saka mga gagamitin natin. Ayan po. Kompleto na. Equipment link list. Nandiyan na po. Lahat. Isang set na po yan. Ang kailangan nyo na lang dito ay installer. Okay. So, ang unang gagawin po natin ay kukunin natin yung mga kagamitan natin. Like, for example, dito sa incubator na dalawa. 200 po yung wattage niyan. At inyo pong itutotal ito, 200 plus 200 equals 400. Ayan na po yung kanyang overall total power ng ating mga kagamitan. Ito pong ginawa kong computation na to ay guide lang po ito sa inyo, no? Para po magkaroon kayo ng idea. At ito po ay in-update ko na, or kumbaga, yung sa nauna kasi ay kulang siya, no? Dito po, ang ginawa ko, meron na siyang sa battery na series parallel mode. Meron na rin siyang yung sa ating energy consumption per day at yung ating battery life calculation. Meron na po siya. Okay, so proceed tayo. Ito na nga po, 200 watts sa incubator, dalawa, kaya nakakuha tayo ng 400 watts overall total power. Ngayon, ilang oras po ba gagamitin yan? Ang pagkakalam ko sa incubator ay ginagamit ito 24 hours. 24 oras ang gamit niya kasi ito po ay dapat na naka-on palagi or depende siguro sa panahon. Pero ang gagawin ko dito ay 24 hours na lang. So, ang ating usage hours dito ay 24 hours. 24. Doon sa ating dalawang incubator na may wattage na 200 each, dalawa, at overall total power na 400 watts, tapos gagamitin natin sa 24 hours, ang total po ng ating power consumption a day ay 9,600 watts. 9,600 watts. Ngayon, ang next na gagawin ko dito ay ilang battery po ba ang aking gagamitin dito sa ating power consumption a day na 9,600 watts. Dito tayo sa battery. Ang gagamitin ko dito ay 12 volts. At ang ating AH ay 250. Subukan natin yung isa. Sa battery po, kailangan lang naman natin maabot yung kalahati nito, or kung gusto nyong gamitin ng 24 hours talaga na hindi nakakonect sa utility, pwede po. Pero kung nagtitipid kayo, susundin natin yung battery rules. At ayon nga dun sa ating battery rules, yung battery capacity at least ay meron tayong 50% above sa total power consumption a day. Alin po ba yung ating power consumption a day? Ito yung ating power consumption a day, 9,600 watts. At ang sabi dito, at least 50%, no? At ang 50% po niyan ng 9,600 watts ay andito na, 4,800 watts. Ngayon, kung nagtitipid kayo, ito yung susundan po ninyo, yung battery rules na at least makuha natin tong kalahati or malagpasan natin yan. Huwag tayong bumaba dito. Ngayon, dun sa isang battery na 12 volts at may AH siya na 250, nakakuha lang tayo dito ng 3,000 watts. Yung kanyang total watts. At dito sa ating battery rolls, kulang siya, no? Kulang yung ating isang battery based doon sa ating battery rolls na kalahati ng ating power consumption a day. Magdadagdag pa ako ng isa. Gawin ko ng dalawa. Doon sa dalawang battery natin na may 250 each ay nakakuha tayo ng 6,000 watts. Ito na po, 6,000 watts. Mapa-parallel mode man yan or mapa-series mode man. Tapos, ang ating pong battery rolls na, yun nga, at least malagpasan natin ng kalahati, yung power consumption natin a day na 4,800 ay atin na pong nalagpasan. Kung
kayo po ay nagtitipid, ulitin ko, ito pong dalawang battery ay pwede na po. Pwede na pong gamitin yan. Pero kung kayo po ay may budget at yun nga, kung gusto nyo pong itong mga gamit na to ay gagamitin nyo off-grid na hindi naka-attach sa utility, gagamitin nyo siya ng 24 hours, ay magdadagdag tayo ng battery dito. Kailangan mahabol natin itong ating power consumption a day. Okay, so magdadagdag tayo ng battery. Gawin ko ng tatlong battery. Doon sa tatlong battery ay nagkaroon tayo ng 9,000 watts. Kung isipin natin ay pasok na yan. Pwedeng-pwede na. Kunti na lang ang diferensya sa ating battery. Mayroon tayong balance na 600 watts. Pero kung may budget pa kayo, gawin nyo ng 4 yan. Gawin nyo ng 4 na battery. Doon sa 4 na battery, sobra-sobra na ang ating battery against doon sa ating power consumption a day. Which is very good po yan. No? At may sobra tayong battery balance doon sa watts na 2,400. Walang tayong balance, wala nang negative dito. So, mubra pa tayo dyan. Pwede pa kayong gumamit dyan ng iba pang mga gamit nyo like yung TV. Diba, 60 watts yung TV. May natira pa siyang 960 watts. Ayan. Pero dito po ay mag-focus lang tayo sa incubator. Next, ano nga po, no? So, 4 na battery. At alam ko, mahal yung battery. At ang paggaganahin lang naman natin dito ay incubator. Subukan natin sa 3. Okay, so sa 3, pwede na yan. Yung ating system, no? 12 volt system lang tayo na ang 3 battery ay nakaparallel. Kaya naman may nakuha tayong total ampere dyan na 750 AH sa ating parallel connection. At ang total watts po yan ay 9,000 watts. Sa series mode po ay hindi tayo pwede kasi ang pinili ko dito ay 12 volt system lang. Pero kayo po, pagka sa series mode, pwede yung gawing 4 yung battery, hindi pwedeng 3, no? Pwede yung gawing 4. Doon sa 4, ayan, meron tayong 48 volts system. So, dito sa computation na to ay 12 volts lang po muna tayo. 3 battery. Ayan. Ang next na gagawin po natin dyan ay kukunin natin yung panel. Kung anong panel lang ating gagamitin dito. So, dito sa ating panel, pipiliin ko na yung rated watts na 590. 590 watts. 590 watts at yung gamit ko kasi ay 590 watts na panel. At ang kanyang ampere ay 13 point something pero ilalagay ko na lang dyan 13. Tapos yung VOC niya ay ilalagay ko na lang dito 53 volts. At importante kasi dito yung rated watts, no? At ito yung napasama sa ating computation. Tapos isa. Okay. Doon sa panel, may mga factor tayo dyan. Marami. Nabanggit ko na doon sa nauna kong vlog. At lahat or overall factor, less factor ay sinama ko na. 20%. Ayan na siya. Kaya naman doon sa isang panel ay mayroon tayong total watts, less factor, per panel na 472 watts. 472 watts lang. Doon sa rated watts na 590, less factor 20%, ay nakakuha lang tayo ng 472 watts. Okay? And then, ang next na gagawin natin dyan is yung ilang oras po ba or anong oras sinisikat yung araw sa ating lugar, yung sun window hours. Dito tayo maglalagay ng ating sun window hours. Ito po. Ang ilalagay ko na lang dito ay pwede kong ilagay 8 hours or 7. Kung sa 8 hours, ang generation charge ng ating isang panel ay 3,776. Kung ang ilalagay ko naman dito ay 7 hours, ang generation charge ng ating isang panel a day po yan ay 3,304. Kung sa 6 hours naman ay 2,832. So depende po sa inyong lugar kung anong oras sisikat yung araw at kung anong oras lulubog. Like for example, meron tayo ditong orasan. Sabihin natin na ang araw ay maganda na yung sikat ng alas 8. Tapos lulubog siya makulimlim na ng around 3 or 4. So ang ating panel ay start na mag-generate ng charge ng alas 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kung hanggang alas 3 lang yung sikat ng araw dun sa inyo, like for example, kung mabundok o mapuno, so yun lang yung hours na kaya niya. 8 hours, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Pero kung gagawin natin standard yan, mag-start siya ng alas 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, bali 9 hours talaga sa standard, or gawin na natin 8. Kung 8 yan, yung isang panel natin ay mag-generate siya ng charge a day na 3,776 watts. Ngayon, yun nga, ang gagawin ko dito is 7 hours na lang. 7 hours. So, sa isang panel, nakakuha tayo ng generation charge a day na 3,304. Ano po ba ang ating babasihan dito sa ating panel? Madali na po. Ang ating pong babasihan dito sa ating panel, ang ating pong power consumption a day. Ito po ay kailangan nating mahabol yung 9,600 watts. So, dito sa ating panel na isa na may rated watts na 590, loss factor, 20% ay nakakuha lang tayo ng 3,304 watts. So, ang gagawin natin, dahil kulang, ay dadagdagan natin yan ng isa pa. Gawin ko ng dalawa. Doon sa dalawa na ating panel na may 590 watts ay nakakuha lang tayo ng 6,608 generation charge a day. Kulang pa rin siya, no? Kasi ang ating hahabulin dito ay yung ating power consumption a day na 9,600 watts. Dadagdagan ko pa ng isa, gawin ko ng 3. Ayun, doon sa ating tatlong panel na 590 watts rated, less factor 20%, ay nakakuha tayo ng 9,912 watts, which is atin na pong nalampasan yung ating power consumption a day na 9,600 watts. Sa loob, ito po ay 24 hours, no? Yung ating power consumption. Ngayon, okay na tayo sa panel na 3 against doon sa ating power consumption a day. Yung setup natin na to ay, yan po ay napakaganda. Gagana siya ng 24 hours. Ayan. Ganun lang po ang aking ginagawa kapag nagko-compute ako sa ating solar system. Ngayon, meron akong dinagdag dito, no? Yung ating usage hours, evening time, at saka usage hours, daytime. Actually, madali lang siyang intindihin. Yung evening time, ito po ay 16 hours. Yan. At yung usage hours natin, daytime, ito po ay 8 hours. Hinati lang po natin dyan yung 24 hours. Based doon sa aking experience, sa aking setup, yan po yung aking ginawa rito. Like for example, itong usage hours natin, evening, bakit siya naging 16? Ganito lang po. Pag start ng ating, yung ating sikat ng araw ay lulubog ng alas 5. So, alas 5, no? Mag-start na yung ating battery na mag-work sa gabi. Pag sa morning, ang gaganap po dyan ay solar. Yung solar panel, yun kasi yung aking setup sa bahay. Pag morning po, pag maganda yung sikat ng araw, ang panel po ang priority. Siya yung magsusupply sa ating load. Pero kung kumulimlim bigla at nawala si araw, mag-alternate yan. Gagana yung ating battery. So, i-consider na lang natin na tag-init. Kaya naman, ang ating panel, siya yung magsusupply sa load. Ngayon, at this time, dito sa ating usage hours na evening time, which is 16 hours, ito po, alas 4, lulubog na yung ating araw, gagana na ngayon si battery. So, ilang oras po ba yan? Paggabi na. Alas 5 ng hapon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ito, madaling araw na. Alas 3, madaling araw. 12, 13, 14, 15, 16. Ayun. So, 16 hours. Alas 8 ng umaga na to. Ibig sabihin, mayroon ng araw siya, no? Sumikat na yung araw, nag-generate ulit ng charge yung ating panel. At magcha-charge ulit yung ating battery. Ngayon, si battery, yung usage hours daytime natin, ginawa ko po dito is 8 hours. Madali lang po yan. Ayun na, no? So, mag-start ng generation charge ng ating panel ng alas 8. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, alas 3 ang kanyang usage hours sa daytime natin. Yun po yung aking na-experience dun sa aking setup. Kasi itong hours na to, ito po ay magcha-charge na yung ating battery kasi dun sa 16 hours, evening time, na functional yung ating battery, ay nabawasan na yung kanyang energy, no? Kaya naman, magcha-charge ulit ng 8 hours or 9 hours. Sabihin natin 9 hours. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, or 9. Mas mahaba. So, hindi lang siya 8 hours. Pwede siyang 9 hours. Yun po yung ating ginagawa sa pag-compute. Okay, so dito sa 16 hours evening time na to,
Actually, pwede ko siyang gawin na hindi natin susundin tong 24 hours dito sa computation natin. Ayan po. Pero kung ngayon nga po, kung magpa-plan kayong off-grid, hindi talaga naka-attach yan sa utility, ang susundin po natin dito ay 24 hours. Ayan talaga yung pinaka the best at hindi tayo mabibitin dito. Ayan yung ating setup. Yan, dito tayo sa battery life calculation. Susundin natin tong 24 hours na yan. Ito po. At ang gamit natin dito ay tatlong battery na 12 volts 250 Ah. Ito po, ang connection po natin dito ay parallel mode. Yung tatlong battery ay nakaparallel po yan. Kaya kuha tayo ng 750 Ah. 250 times 3 equals 750. Tapos yung total watts niyan ay 9,000 watts. 12 times 750 equals 9,000 watts. Dito tayo sa battery life calculation. Meron tayong 12 volts. 12 volts na battery. At ang battery capacity niya is ito, 750. 750. At ang kanyang overall total power is 400. Ito pong ating incubator ay mayroon pong nominal wattage yan. Pwedeng, ito po is 150 watts lang. At saka ito 150. Kung 150 yan, ang nominal wattage niya is 300. So, ilalagay natin dito is 300 watts sa ating nominal power. At doon sa ating tatlong battery na makaparallel na may 250 each at nakakuha tayo ng 750 each ay magagamit natin siya ng 21 hours. No? Napakahaba. Talagang aabot siya ng 24 hours kasi pwede pang itong ating mga gamit ay magbabago pa yung kanyang tawag dito, yung wattage, no? Pwede pa. Pero kung isipin nyo po, ay aabot talaga siya ng 24 hours. Ayan. Kasama na dyan yung battery discharge factor at saka yung inverter conversion efficiency. Ganyan po yung kanyang setup sa kung gagamitin natin ng 24 hours. At yun nga po, ano? So, dito tayo. Andito na yung mga equipment natin. Nilagay ko na dyan. Magkano ba yung aabutin talaga niyan? Yung battery ko dito, nilagay ko lang dalawa, gawin kong tatlo. Gawin kong tatlo. Pero mamaya, bantayan nyo po, may gagawin ako dito. At ang gagawin ko ay susundin natin yung standard time. Yung timing, no? Standard timing which is 16 hours. Yung standard time kasi natin is sa isang araw, meron tayong 24 oras at meron tayong sleep time na 8 hours. Ima-minus lang natin yung 8 doon sa 24, kaya nakakuha tayo ng total hours na 16. Ito talaga yung standard timing natin. Mamaya ipapakita ko po sa inyo. Pero dito muna tayo sa 24 hours, 12 volts system. So ito na. Ang gagamitin po nating inverter dyan ay, ano po ba? Okay. Sa ating inverter ay magbe-base po tayo dito sa ating overall total power. Ito. Ang ating overall total power ay 400 watts. Dito po tayo magbe-base kapag nag-select tayo ng inverter. Ngayon, ang inverter na napili ko po is 1,600 watts. Pwede kayong gumamit dito ng 1,000 watts sa overall total power na to na 400. Pwedeng 1,000. Ngayon, ang pinili ko lang is 1,600 kasi hindi natin maiwasan na magdagdag ng mga device dito ng load, no? Kaya 1,600 watts. At yun na nga, andyan naman yung description ng ating inverter. Meron siyang 80 ampere na charge current at yung maximum PV na wattage is 2,000 watts at yung ating PV volts is 400 volts DC. Ayan na siya. Tapos, yun nga, doon tayo nag-base sa ating inverter sa wattage ng ating overall total power. At nakuha na natin, no? Tapos yung battery natin na 12 volts 250 Ah yung capacity, gumamit tayo dito ng tatlo. Ito na, tatlo. At ang battery po, alam nyo, napakamahal talaga. Kaya kung kayo po ay may plan na mag DIY or magpa-install ng solar, talagang dapat prepared po kayo sa budget, no? Mamaya, papakita ko rin dito yung ating energy consumption per day sa peso, no? Kung magkaano. At kung ilang years natin mababawi itong ating nagastos dito sa ating setup. Okay? Dito sa next tayo, mayroong battery. Sa charge controller ay hindi na kailangan kasi itong ating inverter ay hybrid na po yan. No? Meron na siyang sariling charger. May charge controller at may mga settings na yan dyan. Kompleto na. Tapos ito yung ating panel, 590 watts. At ang kanyang volts is 52 VOC. At yung kanyang
ampere ay 13.8. Bali, tatlo. Ito yun, tatlo. Tatlong panel. Ang connection po natin sa ating panel is dito pa tayo sa series mode. Parehas lang naman po ang wattage yan, mapa-parallel man at saka mapa-series. Maliban na lang kung ang connection nyo is parallel series. Yun. So dito, meron tayong parehas nakuha na wattage, solar panel generation charge a day na 9,912. No? So dito tayo sa ating solar panel na series mode. Doon sa ating solar panel na series mode, nakakuha tayo ng volts na 159. Samantalang dito sa solar panel natin na parallel mode ay nakakuha tayo ng volts na 53 kasi nakaparallel siya. Pag series, tumataas yung volts. Pagka parallel naman, maintain yung volts. Pag ang nagbabago po dyan, pagka parallel, ay yung kanyang ampere. So, pagka sa series mode naman, ang nagbabago po dyan ay yung kanyang volts. Pero yung ampere ay ganun pa rin. Okay, so balik tayo dito. Tatlong panel yung ginamit natin dyan. Tapos andyan na yung mga breaker. Ayan na, kompleto na po yan. Doon naman sa breaker, meron din akong computation dito. No? Okay, so ito na. 400 watts divide natin sa 220 equals, meron tayong 1.8 ampere. No? Napakababa. Napakababa yung ating pinaka ampere. Okay, so yun. Mababa siya kasi ang ating load watts over total power ay mababa lang naman. Bibigyan ko pa kayo ng isa pang example. Like for example, meron tayong 9,000 watts. Sample lang po ito, 9,000 watts. Tapos divide natin yan sa 220. 220 volts equals, yung ating ampere dyan ay 40 ampere. No? 40 ampere. Yan yung ating load ampere. So doon sa ating 40 ampere, for example, dito po sa breaker, anong gagamitin natin breaker doon sa 40 ampere na yon? So load ampere natin is 40 equals, so ang dapat po pala na ating breaker rated na gagamitin dito ay 50 ampere doon sa 40 ampere. Alam niyo po kung bakit? Yung breaker ho kasi meron rules. Sabi dito, breaker rules not to exceed 80% of its capacity. Yung breaker po ay hindi siya makaka-handle ng 100%. Kumbaga, 80% lang yung kayang i-handle ng isang breaker na ang kanyang rated na 50 ampere, ang kaya lang po niyang i-handle is 40 ampere. Madali lang po yung kunin. 40 times 1.25 lang, kaya nakakuha tayo ng 50. Like for example, meron akong load ampere na 20. So, ang dapat pala na gamitin kong breaker dito ay 25 ampere. Or, like for example, itong ating panel, meron siyang 13 ampere. Ito kasi series yung gagamitin natin. 13 ampere. Lalagay ko dito, 13. Okay, so ang gagamitin pala nating breaker dito ay 16 ampere sa load ampere natin na 13. Based doon sa breaker rules na 80% lang yung kayang i-handle ng isang breaker. Hindi siya maglalagpas ng 80% sa kanyang capacity. Ayan, so sana po ay malinaw. Balik tayo rito. No, ilan po ba yung magagastos natin dito sa setup na to? Check natin. Ayan, yung magagastos po sa setup na to ay 110,230. Kasama na yung installation charges dyan na 16,000. 16,000 kasi yung ating system is 1,600 watts. 10 pesos po per watt. Tapos yung sa forwarding na dyan, kasi sa probinsya po kami, kasama na dyan. Yung nagtanong kasi sa atin ay taga-probinsya, pero kung alisin natin itong 3,000 na shipping fee sa forwarding, ayan, sorry, forwarding 3,000. Ayun, 110,000, no? Pag inalis natin, ano lang siya, 107,230. Yan. Yan yung magagastos nyo po sa 24 hours 12 volt system. Balik ko lang yung 3,000 kasi ang nagtanong sa atin ay taga-probinsya, Sibuyan Island, Romblon. Shout out sa aking pinsan, si RJ Rotuni. Ayan po. Ayan yung masasagot, ayan yung magagastos mo sa setup na to, 110,230 pesos. Ngayon, dito tayo sa ating energy consumption per day. Doon po sa aming probinsya, ang rated cost ng per kilowatt ay na alala ko is 11.
11 pesos, no? Tapos yung power consumption natin a day, ito, lalagay ko lang para magkaroon lang kayo ng idea. Power consumption a day natin is 9,600, 9,600 watts. Tapos, yung ating system overall expenses ay 110,000, no? Gawin ko ng 111,000. 111,000. Okay, 111,000. Sorry, mali. 111,000. Ayan, 111,000. Tapos yung ating system runtime, year count. So, lalagay ko dito sa isang taon na system runtime natin. Yan yung total niya, no? Yung based dun sa ating per kilowatt. 38,016. Ngayon, ilang taon kaya natin mababawi yung itong ating expenses sa ating system na 111,000. Gawin kong dalawa. Wala, 76,000. Gawin ko tatlo. Ayan, so sa 3 years nating gamit ng ating system ay nabawi na natin yung ating ginastos, which is 114,048. So sa loob ng 3 taon, bawi na, no? Bawi na yung ating nagastos, sobra pa. Yan yung ating kagandahan dito sa ating computation. Guys, kung meron kayong idadagdag dito, sabihin nyo lang. At ito po ay estimated lang, idea lang na para mabigyan kayo ng idea about dito sa ating energy consumption per day. Okay, so yun. Ngayon, babalikan ko kayo dito. No? Kung kayo po ay nagtitipid, po kayo, tandaan nyo po yung total nito, 110,230. Ngayon, kung kayo po ay nagtitipid at ang gusto nyong connection ay grid tie, kumbaga sa grid tie, pag morning ay gagana yung ating panel, pag evening naman ay gagana yung ating battery. Minsan, kakapusin yung ating battery pag kayong computation natin ay hindi natin nasunod. Like for example, susundin natin itong 16 hours standard time, no? Dito tayo sa 16 hours. Okay, palitan ko lang to. Gawin kong 16. Ay, hindi na lang. Sige, okay lang yan. Dito na lang tayo. Doon sa 16 hours na yun, yung standard time natin, ay nakakuha tayo ng 6,400 watts dito sa ating mga device na incubator. Na ang kanyang overall total power ay 400 watts. 400 times 16 equals 6,400 watts. Ngayon, balik tayo dito sa ating battery. Okay, so sa ating battery, sabi ko nga, yung ating battery rolls, kailangan malagpasan natin sa kalahati itong ating power consumption a day. At yung ating power consumption a day na 6,400 watts, ang kalahati po niyan ay nandito na, 3,200. So, bawas tayo ngayon sa battery kasi sobra-sobra na to yung ating battery. Sobra siya ng 2,600 watts. Ayan. Okay, gawin natin dalawa. Doon sa dalawa, mayroon tayong 6,000 watts sa dalawang battery na may capacity na 250 parallel connection. Ang kanyang total ampere is 500 ampere. So doon sa ating dalawang battery, based doon sa ating battery rolls, ay okay siya, no? Nalagpasan natin at ang kagandahan nito, malapit na tayo doon sa kanyang power consumption a day. So magagamit din siya nun tuloy-tuloy. Tapos dito, nagkaroon lang tayo ng negative na 400 watts. Napakaliit po yan, 400 watts. Napakaliit. So dito sa ating setup na to, kung nagtitipid kayo or kung naka-grid tie kayo, wala kayong pangamba dito kasi magagamit niyo yung ating battery ng 16 hours. Kasi sa morning, kaya nung sabi ko yung 6 hours daytime, 8 hours, yung sikat ng araw ay doon naman magcha-charge yung ating battery. Standby lang yung ating battery. Ang state ng ating battery dyan ay charging lang. Ayun. So yan yung magagawa lang natin na magbuwas lang tayo ng battery kung gagamitin niyo siya ng standard time na 16 hours. Kung nagtitipid pa rin kayo, dito tayo sa usage hours na 8 hours. Doon sa 8 hours na yun, pero bago tayo dyan, bawasan natin yung battery dito. Gawin na lang natin dalawa. Ayan, dalawa. Balikan natin yung computation. So, doon sa ginawa natin sa loob ng 16 hours, usage hours, standard time ay nakakuha tayo dito ng grand total na 95,730. Alisin natin yung forwarding para sa mga taga-Manila. Ayan, naging 92 na lang siya. 93 na lang. Yan, 93 overall na. Kumbaga, round off na, round off. Balik ko lang yung 3,000 kasi ang tanong sa atin ay taga-probinsya. Nandito na rin yung sa online shipping, no? Sa Lazada po kasi ako nagtingin. 3,000 estimated lang po yan. Ayan po, yung magagastos nyo kung wala kayong budget doon sa 24 hours. Kung sa 16 hours lang,
Ayan po, 96,000. Ito mamaya titingnan natin 'to, pakita ko po sa inyo. At itong mga 'to, yung equipment list ay ilalagay ko po 'yan dun sa description ng ating video. Bisitahin niyo na lang. May mga video ako doon na nilalagay ko po sa description yung mga 'to. Para kung type niyo po yung setup na yon ng ating system ay pwede po kayong umorder doon. Click niyo lang. Tapos tingnan niyo lang kung ilang piraso 'yan. Nakalagay naman kung ilang piraso. Tapos doon sa mga inad ko, like for example, lagay sa battery, sa setup na to, kasi budget lang, ginawa ko ng dalawa. Pero kung talagang sobra-sobra yung budget nyo, pwede yung gawin tatlo to. Basta panoorin nyo na lang yung ating video. Okay, so balik tayo. Yun na, no? Yung budget lang, dalawang battery. Pagka sobra budget nyo, tatlong battery. Ayan, 24 hours usage natin. Pagka dalawang battery, ang usage na hours natin is 16. At dito tayo sa ating battery life calculation kung ang usage hours natin ay 16. Ilang oras lang po ba magagamit natin itong dalawang battery na may capacity na 250. Pag pinaralan lang natin, nakakuha tayo ng 500 watts, ay 500 AH at mayroon siyang total watts na 6,000 watts. Dito tayo. So, 12 volts at ang kanyang ampere, total ampere is, kasi na yun? Total ampere is 500. Ito po, 500. So, ilang hours lang ba natin magagamit yung battery? Ayun. Doon sa ating battery ay magagamit natin ng 14 hours. Pwede. Pwede pa rin kasi ang magsusupport naman dyan ay solar panel sa morning. Yung ating battery ay running yan ng evening. So kung isipin nyo po, gagana pa rin dito yung 24 hours no sa usage hours natin na, na 16. Kasi magtutulungan dyan yung ating panel at saka battery. Unlike dito sa ating 24 hours na gagana talaga yung ating battery kahit mag-stand alone siya ng 24 hours. Siyempre, kailangan pa rin natin ng solar panel para mag-charge yung battery. Pero ito po ay napakaganda kapag ang ating pong battery ay pasok dito sa ating power consumption a day na magamit natin siya ng 24 hours. At least wala tayong worry na kapag wala masyadong araw ay malulubat. Okay, so yun, mayroon pa tayong isang dito, yung pinaka na talaga hapit na budget na to. Gagamitin lang natin ng 8 hours, no? Doon sa 8 hours na yon, itong ating overall total power na 400 watts, gagamitin natin sa loob ng 8 hours, nakakuha tayo ng 3,200 watts na power consumption. Dito po sa ating dalawang battery ay sobra-sobra na talaga yan kung ang babasihan po natin ay 8 hours. Okay, so bawasan natin. Bawasan natin yung... Dito po pala ay pwede kayong magbawas no, sa ating 16 sa panel. Bawasan natin, gawin ko na lang dalawa. Yan, doon sa dalawa, na panel natin doon sa 16 hours, pasok na pasok yung ating panel, no? Kasi ang babasihan natin sa panel dito ay yung ating overall total power. 6,400, 6,600. Okay, so bawasan natin yung panel dito. Malaki kasi yung panel. Mahal, 7,399. Gawin ko na lang dalawa. Para sa system natin na 12 volts, at ang kanyang battery capacity is parallel 500. Tingnan natin kung magkano ang price. Ayan, bumaba yung kanyang price, naging 88,331. Ganun lang po. Tapos, okay, so balik tayo dito sa ating 8 hours na hapit na sa budget. Mayroon tayong 3,200 watts. Mahal talaga guys, no? Kaya, pero suggestion ko po sa inyo, advice pala ay kung gagastos lang naman kayo, ay todo nyo na. Okay, so dito sa ating power consumption a day na 3,200 watts, ang ating pong battery ay, siyempre, magbabawas tayo kasi sobra-sobra na. Ang laki ng sobra niya, 2,800. Ayan yung kanyang excess. So, ilang battery yung dapat dito sa 3,200 watts na to, power consumption a day, sa loob ng 8 hours. Bawasan natin ng isa. Isa na lang. Ayun. So, nakakuha tayo guys ng 3,000 watts sa isang battery. Pasok na pasok dito sa ating power consumption a day na sa loob ng 8 hours, no? Ayan na siya. Kung nagtitipid pa rin kayo, pwede yung bawasan yung... Pwede kayong gumamit ng battery na 200 Ah. 200. Bunga natin. Kailangan lang, ito, ay ating matapatan yung sa battery rolls, no? 200. So, pwede pa rin siya, no?
2,400 against dito sa battery rolls natin na kalahati ng ating power consumption na day. Gawin ko siyang yung battery, gawin kong 150H na isa. Pasok pa rin siya. Pasok pa rin yung ating 150H na isang battery against dito sa ating battery rolls, no? Yan, wala talaga kayong budget. At magbabawas tayo sa panel, of course, no? Kasi sobra-sobra na siya. Gawin ko na lang isa. Ayan, doon sa isang panel, pasok siya doon sa ating power consumption a day. Sa 8 hours na to, usage time. Ganun lang po. Ganun lang kabilis ang ating computation. Ito po ay ginawa kong format, no? At marami pa akong i-update dito para mas maganda. So, ayan. Balik ako dito sa ating dalawang battery na 250. 250. Tapos, panel niya is tatlo. 9,000. Subukan natin dalawa. Hindi. Kasi ang system... Okay, so, papipiliin ko ngayon yung pinsan ko kung anong gusto niya dyan. Kung gagamitin niya ng 24 hours, or kung gagamitin niya ng 16 hours, or kung gagamitin niya ng 8 hours. Kasi, ang ating pong system ay magdidepende kung ilang oras po ba talaga gagamitin. At yun nga, ang sabi ko, itong incubator kasi, ang pagkakaroon ko is 24 hours. So, depende nga siguro. Kung 24 hours yan, daragdag tayo ng battery. Gawin natin tatlo. Ayan po, sa tatlong battery, ayos na. Pasok na siya. Yun nga lang, pag tatlong battery yan, syempre, yung ating presyo ay tataas din. Tatlong battery, tapos panel, dagdag tayo, tatlo rin. At ang ating panel dito, dagdagan natin. Kaya dito, madali lang mag-desisyon, no? Kung yung nagpapa-estimate sa inyo na, ito lang budget ko. O sige, ayan, 110,230. Kung gagamitin mo ito sa 24 hours. Kung gagamitin mo naman sa 16 hours, ay 6,400. Bawas tayo sa battery. Gawin ko dalawa. Doon sa dalawang battery natin, okay. Tapos dito sa panel, gawin kong dalawa rin. So sa ating panel, pasok pa rin. Ito. So tagdalawa, dalawang battery. Tapos dalawang panel. Yun na natin. Ayun, 88,000. Yun lang. So yun guys, no? Sana ay nakakuha kayo ng idea sa video natin ito. At doon sa ating bagong manonood or bisita sa ating channel. Salamat po sa inyo. Paki-subscribe na lang yung ating channel at paki-share na rin. Thank you po sa aking mga subscribers sa inyong suporta. No? At syempre, paki-click na rin yung ating notification bell icon para lagi po tayong updated sa ating mga video gagawin. Ayan. Dalawang battery. Dalawa. Pag 24 hours, tatlong panel. Ayan. Yung aking pong channel, kapag chinek nyo po, ito po, ang aking name, Alan Ortone. Pag sinearch nyo po yan, kailangan pag sinearch nyo po ay buo dapat, no? Alan space Ortone. Enter. Ito na yan, click nyo lang yan. Marami akong mga video dito sa technical. Itong sa solar ay late na lang. Pero meron pa akong solar system. Meron pa akong solar system sa bahay na sinet up. Nandito rin. Makikita nyo dito sa playlist ko. Meron po akong mga playlist dyan. Ito yung sa solar system. Ayan yung sa solar system. Okay, nandyan lahat. Yung sharing my solar system computation. Meron din dito sa English, no? English. At saka paggawa ng diagram. Meron din ako ditong 1 kilowatt setup 12 volts. Ayan. Tapos itong ads natin guys, no? Pag nakita nyo po ay huwag nyo pong i-skip. Huwag nyo na lang po i-skip. Kasi para suporta po sa ating channel. Ayan. So, yun lang po, ano? At yun nga, balik tayo dito. Ito po ay ilalagay ko sa ating description dun sa video. Pakita ko po sa inyo kung paano. Pipili lang ako ng isa. Yung aking system. Or ito na lang, 1 kilowatt setup. Click ko lang yan. 1 kilowatt. Ayan. Punta lang kayo dito sa description. Ito po, equipment list. Click nyo lang to. Andiyan na. Andiyan na po lahat yan. Nakalagay na dyan. Pagka-clinic nyo to, diretso na kayo dun sa online bilihan. Ayan. Ayan siya. Ganun din po dito sa aking ginawang computation. Saan yun? Ito to. Bigyan ko kayo ng sample, no? Copy ko lang yan. Copy ko.
Doon kasi sa nilagay ko na click, diretso na siya. Pag clinic nyo to, diretso na. Kagaya itong solar panel, click, diretso na. Dito, bigyan ko lang kayo ng sample. Kinopy ko yung, nasa na yun? Kinopy ko ito, yung ating inverter, no? Kinopy ko siya, tapos paste ko siya dito. Ayan, yan yung ating inverter. Yan din yung gamit ko na brand. POW-MR or Power Master. Maganda, maganda siya. Ayan yung price. Okay, so yun guys, no? Salamat po sa inyong panonood. Sana ay may natutunan kayo sa video ko. God bless po sa ating lahat.